Palaya kay Marites Flor. At ayon po kay incoming Peace Advisor Jess Dureza, malaki ang naging tulong ni President-elect Rodrigo Duterte sa negosasyon. Live mula sa Davao City, nagpapatrol si Doris Vigornia. Doris, ang grupo ba ni Mayor Duterte ay nagbigay na ng detalye kung paano napalaya o nagbigay ba ng ransom? Kabayan, ayon kay incoming Secretary Jesus Dureza, ni Cinco ay walang binayad na ransom money ang pamahalaang Aquino, at ayon pa kay Dureza, ang papasok na Duterte administration ang kagawa ng paraan para nga mapalaya itong si Marites Flor. Isang tawag umano mula sa Norwegian Foreign Minister kay Duterte ang naging simula ng lahat, at matapos noon ay ang sunod-sunod na tawagan na ng mga negosyador at mga lokal na contacts, at saka nga nasarado ang deal para mapalaya si Marites. Bagamat masaya sa kanyang paglaya, mabigat naman ang kalooban ni Marites dahil napatay ang kanyang fiancé na si Robert Hall, isang Canadian. Kagabi nagumpisa ang biyaheng paglaya ni Marites. 1 oras at kalahati siyang inilakad ng kanyang captors bago i-turn over kay Sulu Vice Governor sa Kurtan. From there, nakahalata ng mga tao ni Gob na may tao doon sa harapan, kaya na-assist nila, na-facilitate yung pag-assist sa kanya. Ito sir, yung pag-release sa kanya sir, dahil ba ito sa intensive military law enforcement operation? Yes, assessment namin, isa yan sa malaking factor, kaya naisip nila na ibaba na yung yung KB natin, lalo na yung KB natin na isang babae, at sigurado mas naantala yung movement nila pag may KB sila na babae. Sinundo si Marites ni incoming Peace Process Advisor Jesus Dureza sa Sulu. Well, ang detalya, we're just very thankful to them. Na-recover natin. Matapos matiyak na maayos ang kalagayan ni Marites, inilipad siya sa Davao City kung saan naroon naman si Duterte para sa command turnover ng pulisya. Nagtalumpati muna si Duterte sa mga pulis at saka iprinisinta si Marites. We were able to negotiate, but apparently yung lalaki, Norwegian, hindi pa raw naka-cross because of the rough seas, I was told. I don't know if this is true, but we were able to negotiate for the release of Marites Flor. Saglit na ni Duterte si Marites at saka itinurn over ulit kay Dureza. Doon na nagbigay ng detalye si Dureza. In Oslo, there was a phone conversation between President-elect Rudy and the Foreign Minister, at napag-usapan yung tulong sana para ma-release ang Norwegian. And I was in Oslo. I was already in touch with our local contacts. One of them was Governor Sakurtan. Okay. And Governor Sakurtan made all the effort. And now I came back from Oslo only to be told that Marites is ready to be turned over to me. According to Governor Sakurtan, it was an act of gesture of goodwill. Well, that's what he said. Dahil they knew that President-elect Rudy Duterte wanted badly the release of these hostages. Paglilinaw ni Dureza, walang binayarang ransom at wala rin kinalaman ang Pinoy administration sa nangyaring pagre-release. Don't ask me that. Ask that on President Aquino's officials. What do you mean? I was doing it for our new president. Ayon naman kay Marites, hindi niya akalain na kagabi na pala ang kanyang paglaya. Ginising lang ako ng madaling araw. Sabi na, Marites, gising ka. Sino nagising? Yung leader na humawak sa amin. Gising ka. Sabi ko, bakit? Tanggalin mo yung pusa sa paa mo kasi nakapusas kami na nakatulog. Sabi niya, ihahatid kita. So yun lang. Wala na yung dalawa. Tapos isa yung fiancé ko. Bago lang nila pinatay. Kwento pa ni Marites, mapait ang kanyang sinapit sa kamay ng Abu Sayyaf. Yung treatment nila, parang aso kami, parang bata. Pag nagkamali, binubugbog. Ako, sinasampal nila ako.
2 beses ako nasampal, yung mga kasama ko binubugbog. Sinabi nila sa akin na bugot na yung ulo ni Robert, ikaw na ang susunod. Lalo pa itong naiyak nung sinabi sa kanya ng abo ang gagawin ng mga ito sa natitirang hostage na isang Norwegian. Sa Norwegian, papatayin ba nila? No, yun ang sabi nila. Kung hindi daw may bigay yung demand, din ang sabi nila. Anong demand ng nila Marites by Congress? Yung hinihingi nila dati na yung ganong ransom. Pero patuloy naman ang negosasyon para sa Norwegian. Binalaan naman ni Duterte ang mga bandido. Alam mo, ayaw kong makipag-away with anybody. But there will be a time, ayaw ko lang sabihin kung ano, that I will have to confront Abu Sayyaf. It is not yet forthcoming. Alam ko, pero yung kidnapping nila mas